2 inch. Ang problema nito, nagpa-power on naman siya. Pansin naman natin, mayroon siyang backlight, may liwanag. So malalaman natin kung panel issue or backlight issue. Power on nyo lang yung unit. Tapos pag nag-on na siya, tapik-tapikin nyo lang ng bahagya yung screen. Mapapansin nyo kung nagre-response yung liwanag sa loob, ibig sabihin yan, buo yung ilaw. Nasa salamin ng problema. So kagaya nito, yan, nagre-response, nasa salamin ng problema niyan, buo yung backlight natin. Pero pag ginanito nyo tapos walang response, madilim pa rin siya, ibig sabihin niyan, pwedeng pundi yung ilaw or di kaya supply ng ilaw ang problema. So ito, panel issue ito. Buksan natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So unang sira niya ito. Yan, Prestige na model 32 inch. So gamit na mainboard ay ganito. Smart na rin ito. Tapos ang gamit naman na top board, yung ganitong design. Pinakalawang na, no? Karoon na siya ng umido. Siguro matagal na nila itong hindi binubuksan. Yun, no? Parang nadali na yung top board natin. So check na lang natin kung okay yung clock signal natin. Ibig sabihin yan, dito sa mga umido ang problema. Okay, so ito bali yung clock signal lang i-check natin dito. Yan. Ito yung clock signal niyan, Paris. Yan, tingnan natin kung ano value nito. So nasa 5M pa siya. Ibig sabihin okay yung Paris nito. Dito tingnan natin. So nasa 5M din, okay din. Tapos dito naman sa taas saka sa baba. Okay, 5M din. Yan, 5M din siya. Tapos ito. So ito. 5M din. So ibig sabihin walang leak sa ating clock signal. Ang naging issue lang nito itong mga umido, yung nagkaroon siya ng kalawang. So try natin linisin yan. Titingnan natin kung gagana pa yung DC-DC nito. So nalinis na natin yan. Yan, ganyan na siya. Malinis na, no? Yan, nawala na yung medyo kalawang-kalawang dyan. Tapos dito nalinis din natin dito. Okay, so try natin pagganahin. Titingnan natin kung magkaka-display ito, kung mayroon pa bang lalabas na ibang problema. Power on lang natin. Yan, nag-on na siya. Tingnan natin yung display. Ayun, gumana nga siya, pero pansin natin yung display niya, hindi sulit yung display. Yan, no? Mapula, no? Mapula siya. Tapos para may guwit-guwit. So ibig sabihin niyan, may problema pa sa ating top board. Yan, no? Mapula siya. Okay, so hahanapin natin kung ano problema ng ganyan. Pero napansin ko rito kaagad yung signal natin dito, no? Yan, pansin natin diyan. Kinalawang din kasi ito. Kinalawang din yan. Yun, no? Kinalawang din siya. So check natin yan kung lahat ba nakatagos yung supply natin mula dito. Pero napansin ko may isa ditong resistor na parang kinalawang talaga siya, oh. So check lang natin kung may tumagos na supply dito. Titingnan natin kung anong line yung wala. Kagaya na yung Paris lagi yan, oh. Paris yan. So check natin. Minsan dyan lang yung problema pag ganyan yung display nya. May missing na signal yan. Mababa lang naman yung supply na pumapasok dyan. Nasa 1.2 or 1.1 volts ang tumatagos dyan. Kaya aalamin natin kung ano yung missing na supply para yun lang yung papalitan natin.
So dapat itong dalawa mayroong supply yan lalabas. So mayroon itong 1.2, ito mayroon din 1.2, ito 1.2, dito 1.2. So mayroon din naman 1.2 rin dito, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2. So okay naman yung mga supply, nakapasok naman yung mga supply niya. Dito check natin. So nakapasok din naman siya. Patayin natin. Tapos resistance tayo. Resistance tayo, dito tayo magsusukat sa mismong taas baba niya. Yan, dito susukat tayo dito. 15 ohms, nakalagay 15 ohms. Yung pangalawa 2.8 M. So nasa M yung isa. Ito 15 ohms. Ito 15 din. Yeah, 15. So isa lang ang tumaas yung value. Yung parang nakita natin na open circuit. Itong isa parang nag-open circuit ito. Dapat dito ay 15 ohms din ang mababasa natin. Pero ang nababasa natin ay nasa 200, no? Yan, 243K. Pero ito, yan. Kunin natin. Yan, 15 ohms lang talaga siya. Okay, so ano natin to, i-bypass na lang natin ito. Dito tayo, saka dito i-bypass natin yan para magkaroon ng supply yan. Titingnan natin kung magno-normal yung display nya. So ito na, naglagay na tayo ng jumper dyan. Jumper na lang natin, 15 ohms lang naman yun, pwede na. Pwede rin lagyan ng resistor yan. So ito jumper natin, tapos ito sa taas. Yan yung pin nya. Try na ngayon natin, titingnan natin kung may pagbabago yung display nito. Kasi nag-bypass na tayo ng tumaas na value ng circuito. So yan na, hindi na siya mapula, no? Yan, normal na yung display nya. Yan yung normal na display, hindi mapula. Yan. So yan na yung pinaka display niya. So yun lang yung problema ng unit natin. Nagkaroon lang ng umido yung top board natin, pati itong DC-DC natin na damay. Kaya hindi na siya naglabas ng DC to DC. Kaya ang nangyari, good backlight, no picture. Tapos may isa pang circuito dito na nag-open, kaya yung display ay mapula. So nakuha din natin yung problema na yon. Yan na yung display niya. Okay na. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So sasarado lang natin to, pero bago yan, ang ganitong trouble or ganitong problema ng unit, pag naka-encounter kasi ako ng ganito, automatic yan, nilalagyan ko na siya ng varnish. Kung wala kayong electrical varnish, pwede naman kayo gumamit ng clear paint. Pero mas safe kung nakapatay yung unit. Pag gumamit kayo ng clear na paint, yan o, clear. So kung wala kayong electrical varnish, pwede na rin ito gamitin. Pwede rin ng isa, yung Q-Tix na clear, pwede rin yun gamitin. Kaya lang magastos yun. Hindi kagaya nito na medyo mas tipid ito, kasi ito nasa 100 lang ito. Marami ka nang mapagkagamitan ng ganito. So sprayan lang natin yan. Para mabalutan lang natin yung, ingatan nyo lang ito na
ma-sprayan nyo. Medyo wag masyadong lakasan yung spray sa circuito ng ating LBDS, kasi pag natakpan yung mga tanso dyan sa loob, yung mga contact natin, pwede magkaroon din ng problema yung display niyan, or magkaroon ng no display din. Kaya sa mga may contact or mga socket, wag nyo nang sprayan ng clear or lagyan ng varnish yung mga socket nya, kasi magkakaroon yan ng insulator yung mga open circuit natin dyan, hindi na magkocontact yung ating circuito. Kaya pag may mga ganyan, wag nyong sprayan or wag nyong lagyan ng varnish sa loob. So nilagyan na natin yan, no? Makintab na siya, no? Yan, papatuyuin lang natin saglit yan dahil quick dry lang naman yan. So tamang tama yan. Pag sinarado natin yan, mamaya pwede na natin siya i-testing. Yan. So lumabas na si Prestes. Yun, no? Okay na siya. So yun lang yung naging problema ng unit natin. Nasa top board issue lang. Buo pa yung clock signal natin. Nagkaroon lang siya ng kalawang or omido. So nung nalinis natin siya at nag-jumper tayo ng isang signal, ay nag-okay na yung unit natin.